Kuya Z, matagal na tayong hindi nagkita. Tara na. Alam ko na, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Nagkakamali ka. Dumating ako rito bilang kaibigan para sunduin ka. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi nagbago. Nakalimutan mo na ba talaga ang nakaraan natin? Xiaozi. Tapos na yan. Dapat matuto tayong tumingin sa hinaharap. Bakit ang lamig mo sa akin? Dahil ba kay Tsilan Xiao? Sana ay basbasan mo kami. Pero hipag mo siya. Nang biglang pumanaw si Kuya Kisheng noon, pinakasalan ka niya dahil lang sa ugnayan ng pamilyang Tsi at Fu. Wala kayong pagmamahalan. Pero asawa ko siya ngayon. Kuya Z, galit ka ba sa akin? Kaya mo ako sinasadya? Hindi. Nagpapasalamat ako sa pagtalikod mo noon. Para mahanap ko ang tunay na pag-ibig. Nakalimutan mo na ba si Tsilan Xiao? Nakasama ng kuya mo dati. Tama na. Patay na ang kuya ko. Ang aga mo namang nakabalik. Hindi ka ba nasisiyahan sa inayos ko? Nasisiyahan siya. Pero naiinis ako sa pagiging pakialamero mo. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong mahal mo pa rin siya. Ang pag-aalala sa asawa ko ay tungkulin ko bilang asawa. Ang tungkulin mo ay kung paano ka kusang lalapit sa akin. Hindi ang itulak ako sa ibang babae. Huwag mo kong hawakan. Noong itinuring mo akong siya, hindi ka naman ganito. Kisheng. Kisheng. Miss na miss kita. Akala ko hindi na kita makikita. Ngayon, malinaw na ang lahat sa akin. Hindi ka tulad niya, lalong hindi ikaw siya. Wala nang halaga ang kapalit. Kaya itatapon na lang? Bahala ka kung anong isipin mo. Anong ginagawa mo? 2 taon na tayong kasal. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang kuya ko? Kuya Kisheng, ako ang walang silbi. Ang tagal na, hindi ko pa rin malaman ang dahilan ng pagkamatay mo. Ete, Anong gulo na naman ang ginawa mo? ete, ho, Nagpalaglag ka? Alam ba ni Yuan Chuan? ete. Hindi kay Yuan Kuan yan. Huwag mong sabihin kay Yuan Kuan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Bakit ang pabaya mo? Pangako, ito na ang huling beses. Tulungan mo ako. Kung ganyan ka kawalang ingat sa sarili mo, karapat dapat ka pa ba kay Yuan Chuan? Magandang araw, Yun, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan kong pumunta ka sa ospital. Ah, ito. Ay nako. Ete ko. Anong nangyari sa'yo, Ako ang nagpasama kay Yuji. Para magpa-abort. Si Lan Xiao. Si Lan Xiao. Ulitin mo ang sinabi mo. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Bakit mo pa ako pinapaulit? Pero anak ko rin yun. Pero aksidente lang naman siya. Hindi dapat siya nabuhay. Bayaw, huwag kang mag-alala. Wala na kayong kinalaman dito. Umuwi na kayo. Ete, Tara na! Umalis na tayo. Huwag na kayong dumagdag sa gulo. Tara na. Bakit mo ipina-abort ang anak natin? Bakit? Kung gusto mong magkaanak, bakit hindi si Miss Meng ang pag-anakin mo? Ang ina ng anak ko ay ikaw lang. Pero ayokong magkaanak na may sakit. Ikaw. Kaya pala, ipina-abort mo. Dahil takot kang mamana ng bata ang sakit ko sa puso. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi natin ito pinag-usapan na? Nangyari na ang nangyari. Wala nang magagawa pa. Ikaw mismo ang sumira sa anak natin.
Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Siguraduhin mong makakapunta ka sa salusalo bukas. Boss Fu. Ito ang regalo namin ni Yuji. Para sa inyo. Malapit na kayong ikasal. Magiging pamilya na kayo. Huwag na kayong mahiya. Salamat, bayaw. Sana maging masaya rin kayo ni Ete. Zhi, happy birthday. Mengtse. Siya ang ex-girlfriend ng bayaw ko. Ete, bakit siya nandito? Ako ang nagpatawag kay Miss Meng. Huwag na kayong mag-away pa. Ong bayaw. Palabasin mo siya. Sino ang nagsabi sa yung pumunta ka? Zhi, ito ang kurbatang ipinagawa ko. Para sa'yo. Sapat na ang intensyon. Hindi na kailangan ng regalo. Huwag mong baliwalain ang kabutihan ni Miss Meng. Ang bilis mo namang mag-claim ng teritoryo. Ano naman ang regalo mo? Para sa akin. Halatang hindi ka siya ang damit na yan. Nagkamali ka yata. Z. Ma, Ito ang mga shopping card mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa inyong mag-asawa. Para makapag-enjoy kayo. salamat, Ma. Nandito na ang cake. Boss Fu, pwede na nating hiwain ang cake. Eka lang, May hindi pa ba dumarating? Ito ang larawan ng aking kuya. Ang birthday party na ito. Para sa kanya mo ginawa. siya rin ang bida. Dapat kasama siya. Kung gusto mong magdiwang. Dapat sa sementeryo ka nagpunta. Bakit mo ako sinasaktan? Lansiao, sobra ka na. Siya lang mag-isa doon. Napakalungkot. Mas masaya kung magkakasama tayo. Ang ginagawa mo. Pinahihirapan mo si Z. Pareho silang ipinanganak sa parehong taon, buwan at araw. Bakit hindi sila pwedeng magkasama sa birthday? Ayoko. Ayoko ring makasama ang isang patay. Sa birthday. Siya ang kuya mo. Dapat tawagin mo siyang kuya tulad ko. Wala kang karapatang baguhin ang tawag ko. Gusto mo bang tawagin kitang hipag? Ikaw, Bayaw, Zhi, tita, alis na po ako. ma. Kumusta na si Ji? Salamat sa'yo. Mabuti na lang at ligtas siya. Binibining Meng. Mayroon akong isang bagay na gusto kong ipakiusap sa'yo. Gusto kitang upahan para maging personal secretary ni Ji. Para alagaan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Gusto mo akong kumira sa pamilyang Fu. Madalas umaatake ang sakit sa puso ni Ji. Kailangan niya talagang mag-aalaga sa tabi niya. Kami ni Z noon. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ka ba natakot na magkabalikan kami? Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ni Ji. At naniniwala ako sa pagkatao ni Binibining Meng. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Kung hindi po kutol si Madam, ayos lang po. Si Lan Xiao, ikaw mismo ang nagbigay ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin kung agawin ko siya. Ate, nababaliw ka na ba? Para ito sa ikabubuti ni Ji. Hindi. Sino ang ipapakilala mo? Hindi mo rin dapat ipakilala si ex-girlfriend ni Bayaw. Si Meng kasi. Nag-aral siyang medisina. Siya ang pinakaangkop na tao. Hindi mo ba itutulak si Bayaw? Sa ibang babae niyan? Huwag ka munang masyadong mag-alala. Ayusin mo muna ang sarili mo. Huwag ka nang makisama sa mga kung sino-sinong tao.
Pero ate, magkakaibigan lang naman kami. Naglalaro lang kami. Si Yuan Chuan, mula bata pa matalino na, at mabait na bata. Magalang at mapagkumbaba siya sa lahat. Dapat mo siyang pahalagahan. Sige na, sige na. Naintindihan ko na. Hindi na lang ako makikipag-ugnayan. Sa ex-boyfriend mo, di ba? Kung makikipag-ugnayan ka pa rin sa kanila, sasabihin ko kay Yuan Chuan, lahat ng ginawa mong kalokohan. Pinapatawag mo raw ako? Ete. Yan Kuan. Ang ibig sabihin ni ete, pumayag na siyang mag-intern ka sa kumpanya niya. Talaga? Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng maayos. Hello? Pupunta na ako dyan. Sige. Lan Xiao, Iyan, nakahanap ka na bang angkop na puso? may nagkumpirma ng brain death sa provincial hospital. Dapat ay tugma ito sa asawa mo. Ito ang medical report ni Ji. Salamat sa abala. Hindi mo siya mahal, pero patago kang gumagawa ng marami para sa kanya. Bakit? Ako. Mag-asawa kami. Kapag gumaling ang sakit niya sa puso, Eddie. Masaya ang pamilyang Si at Fu. Para ba sa kapayapaan ng isip ng mga kamag-anak at kaibigan? O unti-unti mo nang, minahal si Fuzi nang hindi mo namamalayan. Minahal si Fuzi. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang malaman, gaano pa katagal ako maghihintay para magkaroon ng pagkakataon? Iyan, sinabi ko na sa'yo. Walang mangyayari sa pagitan natin. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Sa akin. Huwag kang mag-alala. Ito ang desisyon ko. Wala kang kinalaman dito. Hindi ka talaga nagbago, artist ka pa rin. Ji, Pati ang pagsira sa kasal ng iba, ang ganyang kahiyahiyang bagay, nagagawa mo pang ilarawan ng patula. Kayo naman ay pinagkasundo lang ng pamilya. Walang pagmamahalan. Hindi naman siguro masisira, di ba? Ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi mo kailangan pang tingnan bilang tagalabas. Masakit ang umibig ng mag-isa. Mas mabuting bawasan mo ang pag-inom ng kape. Ji. Hinahanap ko si Pian. May mahalaga kaming pag-usapan. Mayroon din akong pag-usapan. Isang pasyenteng kung saan-saan nagpupunta. Hindi mo ba ayusin? Sige na. Ayusin ko yan pagkatapos kong pag-usapan ang mahalagang bagay. Tara na. Lan Xiao, akala ko ang nasa puso mo ay ang kuya ko lang. Hindi ko inakala na sa likod ko, nakikipagkita ka pa kay Peiyan. Ano ba ang maganda? Sa Peiyan na yan? Tita Tsi. Tawagan mo si Madam. Pabalikin mo siya agad. Kuya Z. Xiao Tsi. Paano mo nakuha ang password ng bahay namin? Si Madam ang nagsabi sa akin. Nasaan ang kwarto ko? Ang kwarto mo? Siyempre, kailangan kitang bantayan palagi. Ito ang utos ni Madam. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin niya. Hindi raw niya iniinda ang nakaraan natin. Tutal. Hindi rin naman ikaw ang nasa puso niya. Said. Magaling. Tita Tsi. Ihatid mo siya sa guest room. Masusunod. Miss Meng, sumama po kayo sa akin. Ang may bahay ng bahay na ito. Ako rin ang papalit sa kanya sa huli. Gusto mo bang mamatay? Bahay ito ng pamilyang Fu. Hindi ampunan. Bakit mo pinapasok si Xiao Tsi dito? Para sa ikabubuti mo lang ito.
Para sa ikabubuti ko, bakit hindi mo ako mahal? Naku, huwag ka nang maglasing-lasingan. Ihahatid na kita sa itaas para makapagpahinga. Ayoko. Dito ako matutulog ngayon. Gusto kong samahan mo ako. Anong ginagawa mo? Young master, gising na po kayo. Ito po ang pinapainom sa inyo ng madam, para mawala ang kalasingan nyo. Nasaan siya? Nakita po ng madam na isa na lang ang gamot nyo, kaya pumunta po siya sa botika. Ano? Hindi ba't sinabi ko nang huwag hayaang may humawak? Sa gamot ko. Kung malalaman ni Lan Xiao, na gamot sa tiyan ang iniinom ko, ang tungkol sa sakit sa puso namin ng kuya ko, baka hindi na matago. Hindi ka pwedeng walang gamot. Nag-alala lang din si madam. Seg. Ang binigay niyo po sa akin ay hindi gamot sa puso, kundi gamot sa tiyan. Nagkamali po yata kayo? May sakit sa puso ang asawa ko. At dito rin siya kumukuha. Ang gamot sa inyo. Hindi po kami nagkamali. Kumpirmadong tama. Salamat. Walang dahilan para lokohin akong tindera. At imposibleng napalitan ng gamot. Kaya pala, may tinatago sa akin si Ji? Hello, ma? Lan Xiao, sumasakit daw ang tiyan ni Z kamakailan. Siguraduhin mong inumin niya ang gamot niya sa tamang oras. Baka nga nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Ang lupang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sigurado ka bang hindi mo na ibebenta? Ito ang regalo na gustong ibigay ng kuya ko kay Lan Xiao, kahit buhay niya ang kapalit. Walang katumbas. Kung gayon, ano ang plano mo rito? Ibigay kay Chenting. Hayaan siyang muling magtayo ayon sa disenyo. Ang pangalawang pinsan. Isang bahay na may masamang espiritu. Pinahahalagahan mo pa rin yan. Sino nagsabi sa'yo na bahay yan ng masamang espiritu? Doon namatay ng malagim ang kuya mo. Hindi ba't bahay yan ng masamang espiritu? Kakalabas mo lang ng kulungan. Paano mo nalaman ang mga yan? Hindi lang yan. Alam ko rin. Puso ng kuya mo yan, di ba? Ang dami mong alam. Anong balak mo? Wala naman. Nabalitaan kong napangasawa mo na ang matagal mo ng pinagnanasaan. Ang hipag mo. Heto ang regalo ko. Bakit? Nakuha mo ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. Hindi mo kaya ang panggugulo, ano? Hindi mo na kailangang makialam dito. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ang lahat kay Lan Xiao. Kailangan kong sabihin ang lahat kay Lan Xiao. Gao Muz, binabantaan mo ako? Wala akong ginawang masama. Hindi ako natatakot sa panggugulo mo. Nagsisimula pa lang ang palabas. Kung mangahas kang saktan siya kahit kaunti, kukunin ko ang buong buhay mo. Simula ngayon. Ang utang ni Fu Qisheng sa akin. Nasa iyo at kay Lan Xiao ang lahat ng ito. Lumabas ka na. Hello? Madam, may nanggugulo sa construction site. May nangyari kay Boss Fu. Makirami po tayo sa pamilya. Maghanda na po tayo para sa libing. Hindi ba't napakagaling mo? Bakit hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo? Saan napunta ang lahat ng galing mo? Sino ang iniiyakan mo? Ang taong nasa loob ay hindi ikaw. Ano? Dismayado ka ba dahil hindi ako?
Alam mo hindi yan ang ibig kong sabihin. Baka may pumasok lang na buhangin sa mata mo. Okay na. Ayos lang ako, huwag ka nang umiyak. Hindi ako umiiyak. Umiiyak ako sa tuwa. Kung ayos ka na, aalis na ako. Nga pala. Sa susunod na Miyerkules, sabay tayong pumunta sa City Hospital. May problema. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Nagbibiro ka ba? Sino ang matutuwa pumunta sa ospital? Hayaan mo na, sasabihin ko na lang sa iyo ng maaga para makapaghanda ka. Inihanda ko para sa'yo ang isang heart transplant surgery. Nakahanap ka ng angkop na puso para sa akin. Napakaswerte. Nakahanap ako. Hindi ako magpapa-opera. Ano? Masyadong mababa ang success rate ng operasyong yan. Huwag kang mag-alala. Nakahanap akong pinaka-professional na heart specialist sa buong bansa. Siguradong walang palya. Sinabi ng hindi ako magpapa-opera. Fuji, ginagawa ko lang to para sa'yo. Natatakot siyang mabunyag. Ang sikreto niya. Pinsan, Lan Xiao, tingnan mo muna ang kasunduang ito. Bago ka magdesisyon kung operahan mo ang isang malusog na tao. Huwag mong tingnan. Fuzi, may tinatago ka ba sa akin? ha? Ang alawang pinsan. Napalitan ng puso mo. Huwag ka nang magkunwaring may sakit para manloko. Manahimik ka. Ipinagtatanggol ko lang si Fu Qisheng. Bilang asawa niya noong nabubuhay pa siya, may karapatan si Lan Xiao na malaman ang totoo. Ikaw. Lan Xiao. Linawin mo sa akin. Bakit ka nagkaroon ng heart transplant? Kasama si Kisheng? Siya ay isang walang pusong hayo, na hindi man lang pinalampas ang sarili niyang kapatid. Mag-ingat ka. Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong magawa. Kundi magpa-opera kasama ang kapatid ko. Ang pasyente ay humihina na lang ng huling hininga. Magpaalam na kayo. Si, Kuya, Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Fugro. hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung mamatay ka, paano na si Lan Xiao? Alagaan mo siya para sa akin. Alam ko. Matagal mo na siyang gusto. kuya, Ako, Gagawin ko ito para sa iyo. Para matupad ang iyong hiling. pero, Tungkol sa hair transplant. huwag. Huwag. Huwag mong sabihin sa kanya. kuya. Kuya, Ano ba ang pinagdadaanan mo? Na hindi mo masabi sa akin? hindi mo na kailangang malaman. Ang pagkamatay ba ng kuya mo? Ay may kinalaman sa'yo? May kinalaman sa'yo? Wala. Hindi ka ba pwedeng huwag mag-isip ng kung ano-ano? Dahil lang sa isang kasunduan? Hindi ka ba pwedeng huwag mag-isip ng kung ano-ano? Ikaw ba? Para lang mabuhay ka. Pinatay mo ang kuya mo, di ba? Si Lan Xiao, kahit mamatay pa ako sa sakit, hindi ko magagawang saktan ng kuya ko. Nagpa-opera ako. Itinago ko sa'yo. Huwag ka nang magsalita. Hindi na ako maniniwala sa mga palusot mo. Palusot ba yan? O sadyang iniisip mo lang na ako? Ang pumatay. Ang nakikita lang ng mga mata ko ang pinaniniwalaan ko. Ma, Lan Xiao, ano yan? Si Kisheng ay namatay sa sakit. Kung ganun ang nakita kong heart transplant report kaninang umaga ay
Kailangan mong pagkatiwalaan si Z. Huwag kang maniwala sa iba. Ang pagtatago sa'yo. Para yan sa ikabubuti mo. Bakit ganyan? Nawala na sa'yo si Kisheng. Huwag mo nang hayaang mawala pa si Z. Nagkamali ba talaga ako kay Ji? Ma. Naniwala ba si Lan Xiao sa sinabi mo? Siguro naman. Mabuti kung ganun. Sana hindi na siya mag-isip pa tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Kuya. Pero hindi maitatago ang katotohanan. Kung talagang mahal mo siya, dapat matagal mo nang sinabi ang totoo. Hindi ko pwedeng sabihin. Patuloy mo lang siyang lolokohin. Mas maganda kung maloko ko siya habang buhay. Ikaw lang ang kasama ko. Huwag naman. Magaling ako. Kung hindi, subukan natin ang tatlo. Hindi ba mas masaya? Sige. Ano pa ang hinihintay mo? Halika na. Si Yuji. Ete. Bakit ka bumalik? Nag-away na naman kayo ni Bayaw? Nakuha mo pang makipaggulo sa mga kaibigan mong ito ng patago kayo, Anchuan? Hindi ka ba nahiya? Lumabas kayong dalawa. Miss Kui. Sa susunod, kailangan nating humanap ng lugar na walang mang istorbo para mas madali ang lahat. Umalis ka. Lumabas ka. Tara na. Ete, huwag kang maniwala sa kanya. Magkaibigan lang kami. Nagbibiruan lang. Puro ka kasinungalingan. Walang hiya. Anong karapatan mong sabihan ako niyan? Ang bait-bait ni Bayaw sa'yo. Inaalagaan ka niya. Pero si Kuya Christian pa rin ang inisip mo, di ba? Iba yon. Iba nga. Ikaw lantaran. Ako, patago. Wala ka na talagang pag-asa. Kung iniisip mo talaga ang kapakanan ko, dapat nagkunwari ka na lang, na wala kang alam. Bakit ka bumalik dito? Ah, Hinahanap ko si Yuji. Pag-usapan namin ang pagsubok ng wedding gown. nasa kwarto siya. Diretso ka na lang doon. Sag. Busi ba si Yuji nitong mga nakaraang araw? Hindi niya sinasagot ang tawag ko, at kung sagutin man, parang tinatamad siya. Wala naman. Siya. Baka nagka-pre-wedding jitters siya. Sige na, abala ka na. Titingnan ko siya. Sige. Sa Yuji. Isa na lang itong pagtatago ko sa'yo. Lan Xiao. Kuya. Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Natatakot akong maloko ka sa mga matatamis na salita ni Fuzi at mabighani. Kaya pumunta ako para paalalahanan ka. Yung paninirahan mo sa kanya noong nakaraan, hindi ko pa nakakalimutan. Ano na naman ang ipinagkakalat mo ngayon? Lahat ng pamilyang Fu magkakampi. Nagkakasundo lang sila para lokohin ka. Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Siguradong sinabi nila sa'yo na namatay si Kuya Kisheng dahil sa sakit. At kusang nagbigay ng puso, di ba? Paano mo nalaman? Hintayin mo lang. May paraan ako para makita mo ang tunay niyang mukha. Funky? Tungkol sa pagkamatay ni Kuya Kisheng, may bago ka bang nahanap na patunay? Akala ko ba gusto mo nang makipagkasundo kay Boss Fu? At itigil na ang pagsisiyasat. Sa tingin ko, ang kaso na to, hindi kasing simpleng inaakala. Boss Xi. Baka po masyado lang kayong nag-iisip. Hindi na kailangan. Huling beses na. Imbestigahan ulit. Opo. Meng. Sinong nagsabi sa iyong galawin ang bagahe ko? Utos po ni Boss Fu. Pakiusap, umalis na po kayo kaagad. Impossible. Wala siyang dahilan para paalisin ako.
Gumaling na po si Boss Fu. Sabi niya, kung mananatili pa kayo rito, hindi na po ito makatwiran. Nagkabati na po sila ng madam. Wala namang away na hindi natatapos sa mag-asawa. Normal lang sa mag-asawa ang mag-away, nagkakabati rin agad. Tama na. Mukhang kailangan ko ng gumamit ng ibang paraan para lang magbago ang isip ni Z. Yuan Chuan. Ano sa tingin mo ang set na ito? Huwag mo na siyang subukan. Yuan Chuan. Hindi naman siguro hindi darating si Yuji. Hindi siya dumating para sa fitting ng wedding gown. Sa puso niya, hindi rin ako ganoon kahalaga. Paano naman? Sinundo na siya ni Ji. Boss Fu. Nasa ibaba lang siya. Yung kasama ni Ji ay. Anong kailangan mong sabihin ng personal? May nagmamanman sa construction site kamakailan. Sinadya pang magbuhos ng pintura at kumuha ng mga litrato ng lihim. Biro lang ba to o sinadya talaga? Kuya Z ang tawag nila sa leader ng grupo. Kuya Ze, Boss Fu, tawagan ba natin ang pulis? huwag nating palakihin ang issue eh. Baka maghinala si Lan Xiao. Ako na ang magdadala ng mga tao para bigyan sila ng aral. Bilisan ang pagtatapos ng proyekto. Umalis ka rin agad. Bilis, umalis na. Lan Xiao, Bakit ka nakikipag-usap kay Chenting? At may kontak pa kayo? mali ang nakita mo. Tauhan ko yun. Nagulat lang ng trabaho. Tara, pataas na tayo. Tara. Gao Muz, Chenting. Matagal na. ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong paghiwalayin si Silan Xiao at Fu Zi. Maghiwalay ng tuluyan. Para makapag-reunite sila kay Fu Qixing. Para mabawi ang sama ng loob ko. Ang pagkakulong mo ay dahil sa pakikipagsabuatan mo sa mga illegal na negosyante. Walang kasalanan ang Young Master. Ako ang magdedesisyon kung may kasalanan siya o wala. Tingnan mo to. Magtatanong ako, sasagot ka. Gusto mong ipahamak si Boss Fu. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo to. Meng Si. Hindi ba't sumama ka sa isang mayamang lalaki at umalis ng bansa? Kailan ka bumalik? Iniwan ka na ba? Bumalik ako para magtrabaho dito. Bumalik ka para magtrabaho o para habulin si Fuzi? Sabihin mo, bakit ka naghihintay sa labas ng tindahan ko? Alam kong gusto mo si Lan Xiao. Ako ay narito para tulungan ka. Gagawa ako ng paraan para magkaroon kayo ng pagkakataong magkasama. Isang gabing pagmamahalan, mas epektibo kaysa sa paghihintay mo ng ilang taon. Ang ganitong klase ng maruming taktika, parang interesante. Makukuha mo si Lan Xiao at magkakaroon din ako ng pagkakataong makipagbalikan kay Z. Panalo kayong dalawa. Magandang ideya. Pero sino ka ba para magkakitang gilas sa harap ko? Ikaw. Salamat sa pagod mo. Hindi muna matutuloy ang kasal. Yuan Chuan. Bakit umalis ang groom? Ay. Iyan, ayaw na nilang. Magpa-picture. Okay lang. Gusto ko rin namang mag-shoot ng solo. Wedding sample. Tulungan mo ako. Saj. Natatakot ka bang mapahiya? O matalo? Emye, natatakot ako na makita mo, pero hindi mo makuha. Inggit ka lang. Ji. Huwag kang masyadong sensitibo. Alam mong siya.
Siyempre mag-ingat ako. Iyan, hindi na lang ako magpapapicture ngayon. Lan Xiao, handa na ang lugar at ilaw. Okay lang. Photographer pay. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Magpapa-maternity shoot ako. Family shoot at group photo. Ikaw ang kukunin ko. Palitan mo na ang damit mo. Hindi niyo pa sigurado kung abot kayo doon. Alagang hindi ka umaalis, ano? Huwag kang ganyan. Kapag narinig mo ang recording, magpapasalamat ka sa akin. Walang sakit si Kuya Kisheng. May pumatay sa kanya. Ang kapatid niyang si Fizi. Imposible yan. Ang recording na yan sigurado. Hindi ka naniniwala. Kung hindi ako dumating ng maaga, pinatahimik na sana ni Fuzi si Chenting. Hindi ako naniniwala. Maliban Kung hindi ka pa rin kumbinsido, dadalhin kita sa pinangyarihan ng krimen. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bantayan mo ng maigi? Bakit may nakapasok pa rin? Paumanhin, Boss Fu. Nagpabaya ako sa trabaho ko. Boss Fu. Chenting. Dali. Anong nangyayari? Boss Fu. Ito ay pakana ni Gao Muz. Nasa madam na siya. Kung kaya niyang magplano, kaya ko ring sirain ang plano niya. Boss Fu, nandito na sila. Deli, umalis na tayo. Sed. Bakit mo ako dinala sa lugar na ito? Malalaman mo kapag nakita mo ng tao. Bakit sila nakatakas? Pinsan. Sa tingin ko, ikaw lang din ang gumawang recording na yan. Ginagawa ko lang to, para lang dalhin ka sa bahay ng krimen. Bahayang krimen? Si Fu Kisheng ay itinulak ni Fuzi, mula sa rooftop. Ayan. Doon siya bumagsak. Nagsisinungaling ka. Si Chenting ang nakasaksi. Pero binayaran siya ni Fuzi, para itago ang krimen niya. Pinupuntirya mo si Ji. Kaya paulit-ulit mo siyang sinisiraan. Gusto ko na siyang mamatay agad. Anong gagawin mo kay Boss Xi? Dahil wala siyang kinikilala. Para sa sarili niyang negosyo, pati sarili niyang kuya, hindi niya pinalampas. Sa tingin mo, hindi ba siya dapat mamatay? Dapat ba siyang mamatay? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ako mismo ang mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Si Lan Xiao, tinutulungan na kita, pero ayaw mo pa rin. Boss Du, kung ayaw mo mabunyag ang mga kalokohan ng kumpanya mo, gawin mo to para sa akin. Si Chenting ay nagtatrabaho para sa'yo. Bakit ka nagsinungaling? Ang Fu Family Group ay may 10,000 empleyado. Paano ko matatandaan? Wala kang alam. Gusto ko lang malaman. Bakit kailangan mo siyang hanapin? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Gusto mo lang siyang tanungin. Pumatay ba talaga ako o hindi? Ji. Gusto ko lang mawala ang pagkalito sa puso ko. Hindi. Masyado kang mapaniwalain. Ang pagtayo mo rito ay ang pinakamalaking pagdududa mo sa akin. Pinaharangan ko na kay Funky ang lahat ng labasan. Ang buong gusali. Kung inosente ka. Huwag kang humarang. Boss Fu, Hindi ako makakatakas. Huwag ka nang magtago. natatakot ako na baka tanungin ako na madam ng detalyado at malaman niyang nagsinungaling ako. Kung mahanap ka niya, gawin mo ang sinabi ko. Sej, Enjoy your meal. Salamat. Assistant Chen, ikaw ba ang nagsabi kay Gao Muse na pinatay si Kisheng? Totoo ba yan? hindi. Pinilit niya akong ipahamak si Boss Fu at sirain ang relasyon ninyo. Pero wala naman kaming problema sa kanya. Bakit? Eto kasi,
Basta, ma'am, huwag kayong maniwala sa kanya. May namatay na tao sa construction site ng Fu family. Wala naman ah. Pero ayon sa investigasyon ko, sabi ng mga trabahador sa site itong bahay na to ay minamalas. Sismis lang, yan na pinapakalat ni Gao Muz. Kung walang problema, bakit sa gabi lang sila nagtatrabaho? Bakit pinapaligiran ng misteryo? Kasi si Boss Fu, gusto kayong sorpresahin. Itong mansion ay si Boss Fu mismo ang nagdisenyo para sa inyo. Gusto niyang magkaroon kayo ng sarili ninyong tahanan. Pareho kayo ni Boss Fu. Pareho ninyong inisip ang isa't isa ng palihim. Pero hindi ninyo sinasabi. Asensya na. Bigla kang nag-iba ng trato. Hindi ako sanay. Hindi na ako mag-imbestiga pa. Bakit? Ayaw mo nang kumawala sa pamilyang Fu para makahanap ng iba? Nakakatuwa ba ang ganyang pananalita? Sige, tinatanggap ko nang nagsorry ka na. Hindi ako nasisyahan sa trabaho ninyo. Itong Fashion Week. Napaka-successful. Daming papuri online. Ano pong hindi kayo nasisiyahan, Boss Du? Magulo ang lugar. Pangit pa ang tunog. Ayaw mo sigurong magbayad, ano? Ang laki-laki ng kumpanya ninyo. Hindi nyo naman siguro pinapansin ang ilang milyong maliit na halaga, di ba? Ang proyektong ito ay ang pinaghirapan ng lahat ng tao sa Dingfeng Group sa loob ng isang taon. Ang paghihirap ay dapat may kapalit. Ako ang kliyente. Kung sinabi kong hindi ako nasisiyahan, hindi ka makakakuha ng bayad. Boss Du, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng kumpanya mo? Sa ginagawa mo, lahat ng kasosyo ay makikipaghiwalay sa'yo. Sige, gawin mo yan. Mukhang malayo ang tingin ni Boss Tsai. Paano kung ganito? Samahan mo ako ng isang gabi at babayaan kita. Ano sa tingin mo? Huwag mo kong hawakan. Kung ayaw mo sa mabuting paraan, sa masamang paraan ka mapupunta. Saan ka pupunta? Huwag mo kong hawakan. Hahaha. Huwag kang matakot. Kapag tapos na ako, babayaran kita. Anong ginagawa mo? Sino ka? Siya ang boss ko. Hindi ang kasintahan mo. Bakit ka nakikialam? May CCTV sa lahat ng dako. Pag-isipan mo yan ng maigi. Tabi. Ayos ka lang? Ayos lang. Sai Boss Du. Hindi ba't maayos naman ang kooperasyon natin, Daddy? Hindi ko rin alam. Bakit bigla siyang nagkaganyan? Hayaan na. Tara na. Sarge. Bakit? Naspray ng paa ko. Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Pinipilit akong hiwalayan ni Yuan Chuan. Dahil nga sa ete ko. Salamat. Kukunin ko lang ang gamot mo. Sige, salamat. Walang anuman. Ete si Yuan Chuan. Nakipaghiwalay sa akin si Yuan Chuan. Dapat lang sa'yo. May sinabi ka ba? Ang nangyayari sa'yo ngayon, kasalanan mo yan. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw ang nanggugulo. Pinagtaksilan mo na nga si Bayaw. Inaagaw mo pa ang akin. Ikaw ang nanggugulo. Hindi bale na pinagtaksilan mo si Bayaw. Pati ba naman siya, agawin mo pa sa akin. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo. Sige, tingnan mong mabuti. Ete. Hindi ko naman sinasadya na magalit sa'yo. Tulungan mo lang ako. Kausapin mo ulit siya. Masyado na kitang kinakampihan. Ayoko nang makialam. Bayaw. Pwede mo bang ibigay to?
Kay Yuan Chuan? Ginambala mo ang international meeting ko para lang maging tagahatid ng mensahe. Ayaw niya akong makita. Wala akong pagkakataong mag-sorry sa kanya. Kung magkakabalikan kayo o hindi, walang kinalaman ang ibang tao doon. Umalis ka. Bakit ang lamig mo rin parang si ate? Siguro kapag matagal nang magkasama ang dalawang tao, nagiging magkamukha na sila. Sige, ganito na lang. Tulungan mo ako, at sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Tungkol kay ate. Sabihin mo. Si Lan Xiao. Bakit nasugatan ang binti mo? Nadulas lang ako. Alaga? MM. Si Yuji, taos puso siyang nagsisisi. Kung patatawarin mo siya o hindi, nasa sayo na yon. Ibaba mo ako. Fuji. Anong ginagawa mo? Ito ang kabayaran sa panloloko mo sa akin. Sa damdamin ko. Sabihin mo. Sa totoo lang, ako ang nabuntis at nakunan. Kinagabihan bago ang kaarawan mo. Sabi mo hindi buntis si Lan Xiao. Ang ate ko, niloko kanya para lang itago. Ang sikreto ko kay Yuan Chuan. Ikaw. Ang galing mong gumawa ng gulo. Bakit? Hindi ba pwedeng halikan ka kung nami-miss kita? Paano ba nasugatan ang binti mo? Kung hindi mo sasabihin, kapag nalaman ko, hindi ko palalampasin ang taong yon. Nagkaroon kami ng kaunting gulo. Ni Boss Du. Hindi mo na kailangang makialam. Kaya kung ayusin ito mag-isa. Boss Fu, bakit po kayo narito? Naglakas loob kang sakta ng tao ko? Tao mo? Ah. Siya pala ang taong nagustuhan ni Boss Fu. Ibibigay ko agad sa inyo. Ihahatid sa iyong kama. Ikaw, Basta-basta kang nakakalat ng sismis tungkol kina Boss Fu at Madam. gusto mo bang mamatay? Madam. Hindi ko naman narinig na may ganyang relasyon kayo ni Boss Tsi. May ganyang relasyon pala kayo. Ngayon alam ko na. Alam mo na kung ano ang gagawin? Alam ko. Magbabayad na ako ngayon din. Teka. Sino ang nag-utos sa'yo? Sigaw Muspo ang pumilit sa akin na gawin ito. Boss Fu, patawarin niyo na po ako. Ha? Sabihin mo sa kanya. Kung sanay siyang manatili sa kulungan, hindi ako magdadalawang isip na ibalik siya doon. Saj. Sasabihin ko po sa kanya. Ingat po, Boss Fu. Tutulungan na kita. Hindi mo kailangang maging ganyan kabait sa akin. Kung ganun, gusto mo bang si Peiyan na lang ang magpunas sa'yo? Biro lang. Gusto mo talagang makasama siya sa isang kwarto? Hindi ba't yan ang gusto mo? Lahat ng kontak niya ngayon, binura ko na. Ikaw. Aray. Napagkasunduan natin na mamaya na tayo kikilos. Bakit ka? Bakit? Hindi mo ba kailangang sirain si Silan Xiao? Ang sagabal na yan, ako. Sa ganyang kahinamong itsura, kailan ka pa? Makukuha si Fuzi. Ano ang susunod na gagawin? Kung gayon, maglaro tayo ng bago. Boss Fu. Gusto kang kausapin ni Gao Mus. Tamang-tama. Gusto ko rin siyang kausapin ng maayos. Hello? May napakahalaga akong bagay. Nasasabihin sa'yo, pwede ba tayong magkita?
Ipadala mo sa akin ang address. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka lang. Walang kinalaman si Lan Xiao dito. Siya ang babae mo. Kaya lalo ko siyang gagalawin. Para mainis ka. Pinsan. Huwag kang sumobra. Ikaw na isang manloloko. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Hindi mo ako pwedeng diktahan sa mga ginagawa ko. Gagawan ko ng paraan na sa harap ni Lan Xiao. Ilalantad ko ang panloloko mo. Malaki ang tiwala niya sa akin. Walang silbi ang anumang sabihin mo. Para lang itago ang katotohanan. Inagaw mo ang regalo ng kuya mo kay Lan Xiao. Ang kredito sa villa. Hindi ka ba nahihiya? Inagaw mo ang kredito sa villa na ibinigay ng kapatid mo kay Lan Xiao. Ang kredito sa villa. Hindi ka ba nahihiya? Ano ngayon? Hindi ka ba natatakot na malaman niya ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Fu Qixing? Manahimik ka. Aksidente ang pagkamatay ng kuya ko. Hinding-hindi niya malalaman. Hahaha. Kung marinig niya ang sinseridad mo, gaano kaya siya magiging touched? Ginagawa mo ba akong tanga? Hindi. Hindi ko ginagawa. Ikaw ang nagpagsinungaling kay Chenting. Natatakot lang ako na maniwala ka kay Gao Muzi. Kaya, Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang aksidente? patay na siya, patay na. Hindi mahalaga kung paano siya namatay. Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? Anong sabi mo? Gusto kong magpalamig muna. Sa panahong ito, huwag muna tayong magkita. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Ayoko. Iniligtas mo ako. Kaya dapat panagutan mo ako. Bukas. Hello. Estudyante. Estudyante, ayos ka lang ba? Ang gamot ko. Nasaan ang gamot mo? Sa bag. Bitawan mo ako. Boss C, ito po ba? Funky, pakitulungan akong i-check ang nakaraang 2 taon. Lahat ng tungkol sa mga dokumentong lupang ito. Gusto kong malaman kung sa lupang ito, may nangyari bang kasong pagpatay. Bilisan mo. Masusunod, Boss C. Nitong mga nakaraang araw, grabe ka sa trabaho ah. Ano bang kinaglalaban mo? Wala. Alam kong dahil kay Fuzi. Kung ganun, iwanan mo na siya. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka araw-araw. Iyan. Wala akong ganang. Pag-usapan yan ngayon. Nagbibiro lang ako. Gayon kasi. Ako ay magpapaalam na sa'yo. Aalis ka? Sa bar. Nang nasa panganib ka, automatiko mong kinawag ang pangalan niya. Naiintindihan ko na, kailangan ko nang bumitaw. Saj, sana makahanap ka rin ng ganoon. Ang pagbati ay sapat na sa puso. Bakit hindi? Mag-organisa ka ng farewell party para sa akin. Saj, ay handa ko kay Yuan Chuan. Kinakabahan ka ba dahil hindi mo siya nakikita? Huwag kang magsalita ng masama. Aling mag-asawa ang hindi nag-away. Ay! Amerikano, di ba? Ang init ng ulo mo. Payo ko, uminom ka na lang ng tsaa. Wala kang pakialam. Pinapayuhan kita.
Huwag mo nang subukang agawin ang akin. Hindi yan tama. Kung sasaktan mo pa siya ng ilang beses, magkakaroon din ako ng pagkakataon. Para sa ikabubuti niya yan. Para sa ikabubuti niya. Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Ang gusto niya ay katapatan. Ano ang alam mo? Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, hindi na sana kita tinulungan. Tinulungan mo ako? Ikaw mismo ang nagsabi. O hintayin na lang niyang malaman niya mismo. Magkaiba yan. Ay, nga pala. Tandaan mo, dumalo ka sa farewell party bukas ng gabi. Farewell party. Yang Chuan, Bakit ka nandito? halos kalahating buwan na tayong hindi nag-usap. Hindi ka pa rin ba humuhupa? Huwag mo na akong guluhin. Huwag mo na akong ipainis palalo. Nagbago na ba talaga ang puso mo? May iba ka na bang gusto? Ano naman ang pakialam mo? Paano namang walang pakialam? Hanggat hindi ko inaamin. Girlfriend mo pa rin ako. Girlfriend? Gusto mo bang isa-isahin ko ang lahat ng mga kalokohan na ginawa mo? Sinabi sa yung ete ko, no? Sa halip na mag-isip ka sa sarili mo, sinisisi mo pa si Ed. Ete. Ang tamis ng tawag mo sa kanya. Masasabi mo bang wala kang kahit anong nararamdaman para sa kanya? Farewell party ngayon ni Kua Peyan. Payo ko sa'yo huwag kang gumawan gulo. Yuji, Yuan Chuan, kayo. Hindi pa rin ba kayo nagkakabati? Siya. Masyadong malandi. Hindi bagay. Imbestigahan mo siya. May dumating na pakig. Puro siya at kung sino-sino ang laman. Hey, Huwag na nga. Asensya na. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. wala kang dapat ipagpaumanhin para sa kanya. Hindi mo rin kasalanan. Hayaan na lang natin. Hindi pa ba dumarating si Pian? Umalis na siya. Iniisip mo pa rin siya. Sino ang iniisip ko? Wala kang pakialam. Mag-asawa tayo. Pwede rin naman tayong maghiwalay ah. Si Lan Xiao. Si Lan Xiao, bumalik ka. Gusto kong sabihin ang totoo. Pero bakit pagkakita ko sa kanya, hindi ko pa rin masabi? Salamat ah. Walang anuman. Si Ji ang nagpadala sa'yo? Sabi ni Boss Fu. Bibigyan kanya ng oras para makapag-isip. Sa tingin mo rin ba, sobrang unreasonable ko? Ganyan talaga ang mga tao. Sa taong mahal nila. Mababa ang kanilang pagpaparaya. Ano? May mga hiling din naman. Kaya pala ang ate mo. Nag-aaway sila ni Z. Nakipag-ugnayan pala kay Luyuan Chuan. Masaya bang pagmasdan ang kalagayan ko? Ipinagkanulo ka ng ate mo. Hahayaan mo lang siya. Kinakain na ang nasa plato. Pero tinitingnan pa rin ang nasa kaldero. Ang sakit na dinanas ko. Hinding-hindi ko. Palalampasin. Nga. Hindi mo na ulit mararanasan. Ang isang kulad ni Lu Yuan Chuan. Isang napakabuting lalaki. Kung hindi ako gagawa ng kahit ano. Gusto kong maranasan din niya. Ang pakiramdam mong paghihiwalay. Sa taong mahal mo. Bobong walang utak. Hihintayin ko lang, na dahan-dahan mong itulak. Ang bayaw mo sa akin. Hello? Bossy. Ang makikipag-ugnayan sa proposal bukas. Si Boss Fu. Ang nag-organisa ng Architectural Design Competition ay ang Few Group. Opo. Kung ayaw nyo, Pwede nyo itong ipagpaliban. Hindi na kailangang ipagpaliban. Ay akong paghiwalay ng personal at trabaho. Sige, bababa ko na. Bagong init na gatas. Inumin mo habang mainit pa. Huwag mo nang guluhin si Yuan Chuan. Kung hiwalay na kayo, maging disente ka. May sikreto kayo ni Yuan Chuan. Tapos ako pa ang binabalaan mo? Sige, alam ko na. Inumin mo na, baka lumamig pa.
Eche. Ikaw ang unang nagkasala sa akin. Boss Fee, ang seremonya ng paghingi ng tawad, naayos na. Ang card na nakasulat ang dahilan ng pagkamatay ni Kuya Kisheng, saan nakalagay? Sa front desk, siguraduhin na makikita ni Ma'am. Papasok pa lang niya. Hindi ko alam kung malalaman niya ang totoo. Kung ano ang mangyayari. Bayaw. Yuji. Nasaan ang ate mo? Nagbakasyon siya. Ako muna ang mamamahala sa Dingfeng Culture. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Siguro nagmamadali siya. Nakalimutan niyang sabihin. Hindi siya magtatago sa akin. Saan ba talaga siya nagpunta? Nag-business trip. Kung ganun, dapat si Funky ang dumating. O kaya isang senior manager. Hindi niya ibibigay sa'yo ang trabaho, di ba? Gusto akong sanayin ng ate ko, masama ba? Pagbalik niya, sabihin mo agad sa akin. Said, Aking butihing bayaw. Kayo, palayo lang kayo sa isa't isa. Emye, Nakita mo ba ang balita sa group chat? sabihin mo, Bakit si Boss C ay nagbakasyon sa pinakaabalang oras ng kumpanya? AMA dahilan lang yan para ipromote ang kanyang kamag-anak. Ano ang mga chismis? Walang karanasan sa trabaho si Miss Hui Yujie, pero siya ang pinamahala sa planong aktibidad para sa kompetisyon sa disenyong arkitektura. Hindi patas si Boss C. Tama. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang boyfriend ko ay nasa Fu Family Group din. Narinig ko rin na si Miss C Yujie ang mamamahala sa Dingfeng Culture. Impossible. Maingat si Boss Xi sa lahat ng bagay. Hindi ba ang anunsyo sa group chat ay galing kay Eth? Hindi ko talaga makontak si Boss Xi. May kakaiba dito. Ganito na lang. Hahanapin ko si Yuji. Ikaw, hanapin mo si Boss Fu. Tanungin natin ang sitwasyon. Tara. Mengsi, ikaw na kit-kit. Sinisira mo ang relasyon. Ang ate ko at ang bayaw ko. Akala mo ba talaga? Ang talino mo, ha? May sakit ka ba? Kaibigan lang ang turing ko kay Z. Ikaw, Ano na naman ang ginawa ni Xiaoxi sa'yo? Pagkaalis ng ete ko, dumating siya sa kumpanya. Malinaw na may masama siyang intensyon. Pinagbibigyan siyang ete ko. Pero ako hindi. Ngayon, Si Yuji. Mag-isip ka muna bago ka magalit. Pwede ba? pinoprotektahan mo siya, di ba? Sana kaya mo siyang protektahan. Ang 24 oras. Tara. Zhi, pwede mo ba akong ihatid pauwi? Baliw si Yuji. Kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Tinatakot ka lang niya. Wala siyang ibang magagawa. May maling pagkaunawa lang siya sa akin. Maliban kung si Madam ang magpapakalma. Pwede kang manatili hanggang sa Silansiao. Makauwi mula sa business trip niya. Kuya Z, salamat sa pagsuporta sa akin. Ako lang naman. Ayaw kong magdulot kayo kay Lansiao. Ang hindi kinakailangang abala. Boss Few. Hindi namin maabot si Boss Xi. Nag-aalala kami sa kanya. Hindi ba siya nag-business trip? Ang notice sa company, nag-vacation siya. Si Eugene na to. Anong laro ang ginagawa niya? Sumama ka sa akin. Nakuha mo na ba? Hindi pa. Hahanapin ka ni Z para managot. Bilisan mo ang pagkatago sa ate mo. Alam na nila. Yuji. Bayaw, Naglaro ka na ba? Nasaan si Lansiao? hindi ko alam. Huwag kang magpalusot. At huwag mo akong pilitin na magsalita pa. Bayaw. Bayaw. Wala talaga si ate dito. Wala siya. Bayaw. Buksan mo ang pinto. Buksan.
Lan Xiao, Sino ka ba? anong biro yan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Unang beses pa lang nating nagkita. Huwag mo kong hawakan. At huwag kang umupo sa kama ko. Anong pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo. Asawa? Sabi ko hindi ko kayo kilala. Lumabas kayo. Ako si Lu Yuanchuan. Hindi mo na ba ako kilala? Boss Xi. Anong nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Kaya pala. Dahil sa mga gamot na yon, nawalan alaala si Ete? Ano ba talaga ang nangyari? Siya, nadulas lang siya. At tinago mo lang yon? Sinabi sa akin ni Ate noong malinaw pa ang isip niya. Na huwag ko raw sabihin sa inyo. Lan Xiao. Ito ang unang beses na nagkita tayo. Naalala mo pa ba? Wala akong oras. Para maglibang kasama ka. Si Lan Xiao. Hindi mo ba talaga kailanman? Ang nakaraan natin, wala na sa isip ko. Hindi nga kita kilala. Lan Xiao. May ipapakita ako sa'yo. Ano ang ipapakita mo sa akin? Isang video bago namatay si kuya. Kung hindi ako nagkunwaring nawala na alaala. Hindi mo talaga. Ipapakita sa akin ang video na ito, di ba? Hindi ka nawalan ng alaala. Ito ang inihanda kong regalo sa kasal para sa'yo. Mula ngayon, ito na ang bago nating tahanan. Gusto mo ba? Kaya pala, Ang pagkamatay ni Kisheng ay dahil sa akin. natatakot lang ako na hindi mo kayanin. Kaya paulit-ulit kitang pinigilan sa paghahanap ng katotohanan. Atawarin mo ako, Ji. Atawarin mo ako, Pamilyang Fu. Atawarin mo ako, Kisheng. Lan Xiao. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Kung wala ako. Kung wala ako. Hindi mamamatay si Kisheng. Hindi siya. Ang pagkamatay ni kuya ay isang aksidente lang. Lan Xiao. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. Hindi to mawawala. Hindi na babalik si Kuya Kisheng. Ji. Hindi ko kailaman mapapatawad ang sarili ko. Anong gamot ba talaga yung binigay mo sa akin? Kung sobra ang inumin, mawawala ang memorya. At unti-unting magiging tanga. Paano kung gumaling si Ete? Huwag mo siyang hayaang gumaling. Hindi naman to nakakamatay. Para magbago ang isip ni Yuan Qian. Babalik ako sa'yo para sa gamot. Ete, hindi ba kayo ni Bayaw? Huwag mo akong tawaging Ete. Wala akong kapatid na katulad mo, na masamang kapatid. Gumaling ka na? Lagi naman akong okay. Ang hindi ko lang inakala, gagawin mo to dahil kay Yuan Chuan, para maging tanga ako. So what? Kung hindi dahil sa'yo. Kasal na kami ni Yuan Qian. Yung mga maruruming ginawa mo, hindi ko man lang sinabi sa kanya. Peking tao, sino pa kung hindi ikaw? Si Yudi. Huwag kang lumampas sa batas. Dahil ba nagbago ang puso mo? Yan ba ang dahilan para saktan mo ang kapatid mo? Hindi mo hanapin. Yung nagpaplano sa'yo. Saka mo sisisihin ang kapatid mo. Naku. Lagi kong na-misinterpret si Ji. At ang dami ko pang nagawa, na nakasakit sa kanya. Hindi ko deserve ang pagmamahal niya.
Uy, Yuan Chuan. Pwede mo ba? Akong samahan sa isang palabas? Siguro hindi mo na naalala. Ngayon ang 3 anibersaryo. Ang kasal natin. Naalala ko pa rin. Ji. Sa lahat ng panahon, gusto kong magpasalamat sa'yo. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Pwede mo bang bawiin ang salitang salamat? Gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo. Dati, lagi kitang nami-misinterpret. Kapag sinabi mo pa yan, magiging formal tayo. Hindi naman ako galit sa'yo. Saka, ikaw, May isang bagay akong gustong sabihin isang beses lang. Tayo? Maghiwalay na tayo. maghiwalay? Anong ibig mong sabihin? Mag-divorce. Bakit? Sa usapin ng pag-ibig. Siyempre dapat kasama mo. Ang taong mahal mo. Ang taong mahal mo, hindi ba ako? Yuan Chuan. Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang mahal mo? Si Lu Yuan Chuan. Bakit? Ang pag-ibig. Hindi yan pinipili. Kung ganun, bigyan mo ako na. Dahilan kung bakit hindi dapat pilitin. Boss Fu. Magpakatotoo ka na lang. Ang ginagawa mo. Makatarungan ba sa akin? Maghiwalay na tayo ng maayos. Ano ba ang nagustuhan mo kay Luyuan Chuan? Lahat. Kaya pala. Ako ang nag-aksaya ng 3 taon mo. Ganun ba? Itigil na natin habang maaga pa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ba? Mula nang mangyari ang insidente sa kuya ko, gusto mo nang umalis sa pamilyang Fu. Umalis sa akin. Sa ngayon ako, ay pabigat lang sa'yo. Mabuti nang iwanan. Luyuan Chuan. Ikaw ang huli, hindi ba? Bakit mo pa rin siya inaagaw sa akin? Kahit papaano. Kaya ko siyang ilabas sa nakaraan niya. Yuan Chuan. Salamat sa pagpayag na makipagtulungan sa akin. Wala yun. Sa totoo lang. Gusto ko talagang maging boyfriend mo. Anong sinasabi mo? Gayon na hiwalay na kayo. Ako na ang... Yuan Chuan. Kahit maghiwalay kami ni Jie. Tayong dalawa, hindi mangyayari. Kung ganun, dapat magsimula ka ng bagong relasyon, di ba? Huwag ka nang magsalita. Siya. Sa puso mo, talaga bang hindi siya mapapalitan? Lan Xiao. Lan Xiao, nakabalik ka na pala. Lan Xiao. Ang kasunduan sa debosyo, naipasa ko na. Tingnan mo ang mga kondisyon dito. Kung wala kang, Problema, pirmahan mo na agad. Bukas ng umaga. makita tayo sa Civil Affairs Bureau. Wala na ba talagang pag-asa? Fuji. Ang naramdaman mo sa akin ay hindi. Pag-ibig magkasintahan. Naintindihan mo ba? Sino bang nagsabing hindi? Gusto mo talagang patunayan ko sa gawa? Boss Fu, sana naman may mahalaga kang sasabihin. Sabi ng doktor, ang resulta ng check-up mo ngayon Ay napakasama. kailangan kanyang kausapin ng personal. Sabihin mo sa kanya, hintayin ako sa dati nating tagpuan. Hawakan ko muna to. May emergency ako. Boss C, hinahanap ka ni Secretary Liu. Papasukin mo siya. Boss C. Naghihintay si Boss Fu sa kots. Sabi niya, may napakahalaga siyang sasabihin sa'yo.
Saj, Nahuli na siya. Kung ganun, hayaan mo siyang mawawala ng walang bakas. Gumagaling ka na. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng Scapego. Si Yuji. Ay isang madaling target. Sigurado ka bang mahuhulog uli siya sa patibong mo? Ilang beses ko na siyang niloko. Hindi pa ako nabigo. Hindi pa ako nabigo. Ang kapatid na babae ay nabaliw dahil sa pag-ibig. Handang saktan ang sariling ate. He. Ang galing. Menghe Gaumes. Kayo pala, gumagamit sa akin. Mabutit narinig mo. Hindi ba? Gusto mong mamatay si Tsilan Xiao. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw na mapagkunwari. At mapalinlaw. Masyado kang A. Kung gusto mong balikan si Lu Yuanchuan, hindi ka pwedeng maging mabait. Ang kiite. Hindi na ako maniniwala. Sa kahit anong sasabihin mo. Kung ganun, dadalhin na kita sa MB. Hoy, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Maghanda ka ng divorce agreement para sa akin. Boss Fee, Sej na. Gaano katagal pa? 1 taon sa pinakamatagal. Sa pinakamaikli. 3 buwan. Tandaan, sikreto lang. Mabuti na lang. Hindi mo ako mahal. Ano yan? Bayaw. Bilisan mo, pigilan mo sila. Ang ate ko ay, Si Yuji. Anong nangyari sa ate mo? Hello? Xiao Duan. anong nangyari? Hanapin ang lokasyon ng cellphone ni Madam. Bilisan mo. Say. Silan Xiao. Binigyan na kita ng pagkakataon. Boss View. Dito na siguro yon. Serene. Lan Xiao. Boss Fu, may gas leak. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis kayo. Lan Xiao. Gumising ka. Lan Xiao. Gumising ka. Boss Fee. Si Madam ay niloko ng sekretarya ni Lee para umalis. Umakyat na ba siya? Sabi niya, ang trabaho lang niya ay patulugin si Madam. Wala na siyang alam sa iba. Magdagdag ng tao para hanapin si Yuji. Siya lang siguro ang nakasaksi. Opo,
Kumusta si E? Wala nang magandang nangyari sa kanya, simula nang makilala ka. May mukha ka pa talagang pumunta dito. Pasensya na po talaga. Naging pabaya ako. Isang paumanhin lang, gusto mo nang tapusin ang lahat? Alam mo ba, kung naantala ko ng isang hakbang, siya, Ako, gagawa akong paraan para makabawi. huwag na itong maulit. Mula ngayon, dapat bantayan mo siya nang hindi umaalis sa tabi niya. Ang bagay na ito. Hindi ba dapat ikaw ang gumawa? Ano? Gusto mong iwanan siya pagkatapos mong gamitin? Yung sa restaurant noon. Pinaglaruan lang kita. Alam ko, Alam mo? Alam mo pero, huwag ka nang magsalita. Hindi ako pumunta dito ngayon. Ikaw ang nagligtas sa kanya. kumusta? Ayos lang. Sino yung? Lumabas kanina? Sai Fangli. Nagtanong siya sa doktor. Kung kumusta ka na. Nga pala, Yuan Chuan. Paano mo? Ako nahanap. May mabait na nag-report sa pulis. Kaya nakarating ako agad. Pero bago ako mala ng malay. Malinaw kong narinig ang boses ni Ji. Baka. Tawagan mo si Boss Fu. Huwag na. Baka. Busy siya. Sag. Dahil okay ka na. Alis na ako. Sa totoo lang. Si Boss Fu ang nagligtas sa'yo. Siya talaga? Wala pa ring balita kay Yuji. Naikalat ko na. Ang balita tungkol sa pagkawala ng kapatid mo. Lahat ng tao sa mundo na kayang kumilos ay tutulong sa paghahanap. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bayaw ko rin siya. Ayokong may mangyari sa kanya. Paano ko naman kayang abalahin si Boss Fu? Ako ang sarili ko. Pagkatapos kong ilagay ang mga gamit, alis na ako. Ayoko. Tapos na ang villa. Sayo yan. Sabi ko ayoko. Hindi ko kailangan, kunin mo yan. Nasayo ang pangalan mo. Kahit ayaw mo, kailangan mong tanggapin. Ikaw. Boss V. Nahanap na si Second Miss Chi. Ayos lang ba siya? Kakaiba ang kanyang mental state. Sasabihin ba natin kay Madam? Tingnan muna natin. Tara. Bakit ka nasa bahay ko? Hinahatid ko ang kapatid mo. Yuji. Yuji. Anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa kanya? Siguro ay biktima siya ng human trafficking. At na-trauma. Huwag ka munang magtanong. Sa tingin ko, pansamantala lang itong stress reaction. Magiging ayos din siya. Yuji. Kasalanan ni Ete. Hindi dapat nakipag-away si Ete sa'yo. Kasalanan ni Ete. Hindi dapat nagalit si Ete sa'yo. Ayos na ha? Uwi na tayo. Pag-uwi natin, ayos na ang lahat. Nandito si Ete. Kung ganoon mo siya kamahal. Bakit mo siya binitawan? Masyado kang nakikialam. Gusto ko lang makita kayong magkatuluyan. Para makalimot na ako. Huwag kang makunwari na inosente. Isang beses lang ang pagkakataon. Kung magtagumpay talaga ako. Huwag kang magsisisi. Kung talagang kaya mo.
Mas gusto ko pa yan. Bayaw. Hindi mo pwedeng iwan si Ate dahil sa masamang babaeng yan. At kalimutan siya. Sino ang tinutukoy mo? Tingnan mo na lang. Nahuli na. Kaya hayaan mo na lang siya. Mawala ng walang bakas. Lumalaki ang tapang mo. Mengtse. Ikaw pala ang tunay na utak sa likod nito. Dahil sa'yo niya ginawa to. Kaya niya lumabag sa lahat. Ito ang utang mo kay Ete. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng tamang sagot. Bayaw, bakit ka bigla? Naghahandang mo nga to para kay Ete? Boss Fee. Boss Fu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Talagang hindi nyo na sasabihin kay Maam? Huwag kang makulit. Iayos mo na ang fly. Ang mga inihanda ko, ibibigay ko lang sa kanya kapag tamang oras na. Said. Fusey. Hindi ka naman siguro ginulo ni Old Z, di ba? Halos mapahamak mo si Xiao. Ang bilis mo namang makalimot. Paano mo nalaman? Magkasama dahil sa inters. Maghihiwalay kapag wala na. Walang magtatakip sa'yo habang buhay. Bitawan mo. Ngayong makukulong ka, siguraduhin mong magbabago ka. Marami kang oras. Kuya Z, anong ginagawa mo? Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. Boss Fee. Mukhang, ang hair transplant operation noon ay hindi masyadong naging matagumpay. Hindi ka talaga gumaling para maging normal na tao. Manahimik ka. Siguradong mauuna kang mamatay sa king. Mawawalan na ng tagapagmana ang pamilyang Fu. Karma. Talagang karma. Dalhin siya. Karma. Ete, may nangyari. Hindi maganda. Hindi maganda. May malaking nangyari. Anong nangyari? Fuji, bakit mo kailangan? Ang lahat ng ari-arian ay inilipat na sa akin. Ang lahat ng ari-arian ay inilipat na sa akin. Si Bayaw ay may matinding pagpalyang puso. Malapit nang mamatay. Impossible. Impossible si Fuji. Ang operasyon sa puso ay matagumpay. Walang anumang kakaiba sa kanyang katawan. Siguro. Hindi naman, ganoon kagaling ang paggamot. Kung wala akong pahintulot, hindi siya pwedeng mamatay. Eh, Alagaan mo si mama. Boss Fee. Paano kung hindi magtagumpay ang operasyon? Kung gayon, ipaubaya na lang natin sa tadhana. Sedge na. Alis na ako. Fuji, saan ka pupunta at iiwan mo akong mag-isa?
Kaya akong harapin. Ang lahat kasama ka. Huwag mo akong ilagay sa labas ng iyong plano. Ayokong malungkot ka. Isa kang walang hiya. Limitado ang oras ko. Hindi na kita kayang protektahan pa. Sasama ako sa'yo sa buong mundo para magpagamot. Tiyak na may paraan. Tiyak na magiging maayos ang lahat.